Inilalatag na ng Department of Education ang transition plan para sa paglilipat sa 14 na barangay sa Makati City patungo sa Taguig City. Ayon kay Education Spokesman Michael Poa, ang hakbang na ito ay bilang pagtalima na rin sa utos ng Korte Suprema na sakop ng Taguig City ang 10 barangay sa Makati City. Kabilang sa reresolbahin ng Transition Committee ay kung sino ang magbabayad ng utilities at security ng mga paaralan, gayon din ang iba pang gastusin, subalit habang wala pang pinal na plano ay ang DepEd na muna ang aako sa operating expenses ng mga apektadong paaralan sa pamamagitan ng kanilang contingency plan. Una nang sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay na dapat bilhin o rentahan ng Taguig ang mga school buildings kung nais itong makumpleto ang paglilipat ng mga EMBO schools sa Taguig. Sinabi naman ng mga guro sa EMBO schools na dapat ay hands-off na ang Makati City sa pangangasiwa bilang pagsunod na rin sa utos ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ilang guro mula sa mga paaralan ang nagpaabot ng kanilang report ng paglabag ng Makati City sa order ni Duterte, kabilang na dito ang tangkang pagpasok ng school supplies ng Makati LGU sa Pitogo High School. Ang nasabing school supplies ay ipinadeliver sa pamamagitan ng courier service delivery ng Makati. Patuloy pa rin ang paglalagay ng mga bagong tarpaulin sa mga EMBO schools na nakasaad na this property is owned by Makati City. Ang General Services Department din ng Makati City ay nagtutungo sa mga EMBO schools para tingnan at itag ang mga properties sa loob ng paaralan. Matatandaan na sa hangarin na maalis ang tensyon sa pagitan ng Makati at Taguig, nagpalabas ng Memorandum Order si Duterte na nag-uutos na ilagay sa direct authority ng Department of Education ang 14 na schools na nasa enlisted men's barrio barangays. Nakapaloob din sa memo na habang nasa transition period, ang lahat ng kilos ng Makati at Taguig ay may pahintulot mula sa DepEd Office of the Secretary. Chona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.